Dito naman tayo sa listening part. Basahin natin yung instruction. Sabi po dyan, 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. So, ibig sabihin lang po niyan is makinig sa kasunod at piliin yung tamang sagot sa tanong. So meron pong question na pakikinggan sa audio. Piliin lang po natin dito sa choices yung tamang sagot sa question na iyon. So makinig pong mabuti. 1번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 마당이 넓어요? 1. 네, 마당이 있어요. 2. 네, 마당이 깨끗해요. 3. 아니요, 마당이 좁아요. 4. 아니요, 마당이 시원해요. Okay, so isa pa po, makinig. 마당이 넓어요? 1. 네, 마당이 있어요. 2. 네, 마당이 깨끗해요. 3. 아니요, 마당이 좁아요. 4. 아니요, 마당이 시원해요. Okay. So kung narinig niyo po yung adjective na ginamit sa question, dali lang po itong masasagutan. So tinatanong niya, 마당이 넓어요? Ano bang ibig sabihin nun? So ito po yung sinabi sa audio kung hindi po talaga naintindihan. 마당이 넓어요? So madang, ano ba yung madang na iyan? Madang po is yung yard, parang garden, backyard sa atin. Merong E which is a subject particle and yung adjective po natin is 넓어요. So 넓어요, ibig sabihin po niyan is wide, malawak or spacious. So tinatanong niya, malawak ba yung yard mo? Is your yard wide? So alin kaya dito yung pwede mong isagot? Number 1, translate natin. Sabi niya, 네, 마당이 있어요. So sabi niya, 네, yes. My yard, madang is yard, 있어요 is to have. So sabi niya, yes, I have a yard. Tama ba yan? Of course, hindi po. Hindi naman tinatanong kung meron siya or wala na yard. Kaya etis po yan. Number 2, sabi, 네, 마당이 깨끗해요. 네, again is yes. 마당 yard, 깨끗해요 is clean. So, ibig niya sabihin, yes, my yard is clean. Oo, malinis ang yard ko, backyard ko, bakuran ko. So again, hindi naman tinatanong kung malinis ba yung bakuran niya. Tinatanong natin kung malawak ba. Number 3, sabi, 아니요, 마당이 좁아요. 아니요. So 아니요 meaning no. Madang again yard, bakuran with subject particle, 좁아요. 좁아요 ibig sabihin narrow. Masikip sa Tagalog. So sabi niya, hindi, yung bakuran ko ay masikip. So ito po yung sumasagot sa tanong sa audio. Kung malawak ba yung bakuran mo? Sagot niya, hindi, masikip ang bakuran ko. So that's the correct answer. No, my yard is narrow. So tingnan natin itong number 4 kung bakit ito naging mali. Sabi, 아니요, 마당이 시원해요. 아니요 is no, 마당 is yard with subject particle, 시원해요 ibig sabihin po yan is cool, malamig. So malamig daw yung backyard niya o yung yard niya. Hindi po yan sumasagot sa tanong na malawak ba yung yard mo. Kaya X po yan. Correct answer is number 3. Number 2 naman po tayo. So basahin natin yung question.
para alam natin kung ano yung pakikinggan sa audio. Sabi dyan, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? So tungkol sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang tao. Pakinggan natin kung tungkol saan yung pinag-uusapan nila. So makinig kung maigi. 2번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 한국 사람들은 더운 여름에 뭘 먹어요? 시원한 냉면이나 삼계탕을 많이 먹어요. Okay, so isa pa po, makinig. 2번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 한국 사람들은 더운 여름에 뭘 먹어요? 시원한 냉면이나 삼계탕을 많이 먹어요. So nagbanggit ng naengmyeon, nagbanggit ng samgyetang. Ano ba yung dalawang yon? So anong category ba sila belong? Naengmyeon, samgyetang. Kung alam mo yon, madali lang po itong sagutan. So kung hindi po talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi nila lang, 한국 사람들은 더운 여름에 뭘 먹어요? So yung mga Koreans daw, ano yung kinakain sa mainit na summer? What do Koreans eat during hot summer? Kaya sumagot yung babae ng 시원한 냉면이나 삼계탕을 많이 먹어요. So we eat a lot of cold 냉면 or samgyetang. So naengmyeon po, ito po is yung cold na noodles. So para po siyang noodles na may sabaw na malamig. Yun po yung naengmyeon, no? Merong ina or samgyetang. So samgyetang dapat po alam niyo yan. Yan yung kinakain tuwing bungnal. So ano ba yung bungnal? So bungnal is yung 3 hottest summer days in South Korea. So yan po is parang tinola na may halong ginseng, no? Yun po siya, samgyetang. So kapag kayo'y nasa South Korea na, makikita nyo rin po yan. Laging sineserve yan tuwing bungnal. So mga pagkain yung pinag-uusapan nila. So the correct answer is number 1, umshik. Umshik meaning foods or pagkain. Food. Bakit mali yung number 2? Number 2 kasi is schedule, season. So hindi naman nila pinag-uusapan yung winter, spring, summer, or fall. Kaya X po yan. Number 3, yoheng. So yoheng is travel or trip. So wala naman silang pinag-uusapan na ganon. Kaya X po yan. Hyuga. Hyuga is vacation. Bakasyon. So wala naman silang pinag-uusapan na bakasyon. Kaya X din po yan. Correct answer is number 1. Dito naman tayo sa number 3. Sabi dyan, 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. So ibig sabihin lang po niyan is makinig sa kasunod at piliin yung pinakatamang karugtong na salita. So meron pong magtatanong sa audio, pipiliin lang po natin yung appropriate response doon sa tanong po na iyon. So makinig pong mabuti. 3번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 어제가 생일이었지요? 맛있는 거 먹었어요? 1. 초대해 주셔서 감사해요. 2. 나도 한번 먹어보고 싶어요. 3. 친구들과 축하 파티를 하려고요. 4. 어머니가 미역국을 끓여주셨어요. Okay, so isa pa po, makinig.
어제가 생일이었지요? 맛있는 거 먹었어요? 1. 초대해 주셔서 감사해요. 2. 나도 한번 먹어보고 싶어요. 3. 친구들과 축하 파티를 하려고요. 4. 어머니가 미역국을 끓여주셨어요. Okay. So, ano kaya ang sagot niya? So, yung pinaka-question doon sa audio is Mashinunggo Mogosoyo. Mashinunggo Mogosoyo. So, hindi po talaga naintindihan. Ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng lalaki, 어제가 생일이죠. 맛있는 거 먹었어요. So, translate po natin ito. Oje. So, oje meaning po niyan is yesterday, kahapon. Merong ga, which is a subject particle. Sengil. Sengil is birthday. Arawan. May iyot. Iyot is past tense ng iyeyo. No? So, was. Merong Gio, yung tag question na right or di ba? Sabi lang po dyan, yesterday was your birthday, right? Sa Tagalog, di ba? Birthday mo kahapon. Simple yung sabi sa unang sentence. Sabi kasunod, Mashinunggo mogosoyo. Mashinunggo. Mashinunggo, ibig sabihin po niyan is something delicious. Something na masarap. Something delicious. Mogosoyo, past tense to eat, so eat, no? Pero since nagtatanong siya, ibig sabihin ito, did you eat? So, sabi sa second sentence, did you eat something delicious? Kumain ka ba ng masarap in Tagalog? So, ano ang isasagot mo kapag yan yung tanong? So, isahin po natin yung choices. Number 1, 추대해 주셔서 감사해요. 추대해 주다. So ito yan. 추대해 주시다. Ibig sabihin po niyan is to give invitation or to be invited. No? To give invitation or to be invited. Merong also lang. Also because. Dahil. Because. 감사해요, yung polite form ng 감사합니다. Ibig sabihin thank you. Salamat. So thank you for giving me an invitation. Sa Tagalog, salamat sa pag-invite. Yun yung ibig sabihin po ng number 1. So wala naman pong ini-invite dun sa conversation. Kaya mali na po yung number 1. Etis po yan. Number 2, 나도 한번 먹어보고 싶어요. Nado. So, nado is me too. Ako din sa Tagalog. Hanbon, ibig sabihin isang beses. So, once. Mogo Buddha. Mogo Buddha, ibig sabihin to try eating. Yung gushi poyo, ibig sabihin lang po niyan, want, gusto. So, translation po niyan is want to try eating it once as well. Me too, I would like to try eating it once. Sa Tagalog, ako din, gusto kong matry kainin yan ng isang beses. Simple yung ibig sabihin niya. So wala namang kinalaman doon sa tanong, di ba? So tinatanong lang siya kung meron ba siyang kinain na masarap. So ang layo po nito. Kaya mali po iyan. Dito tayo sa number 3. Sigurahin ko po muna yung iba. Translate natin to. Sabi niya, 친구들과 축하 파티를 하려고요. So, 친구들. So, 친구들, ibig sabihin po niyan is friend na So, friends. Plural form. Merong gwa. So, yung gwa, ibig sabihin is with. 축하. So, 축하 is congratulations.
merong party, so magkasama yan, chukha party, so congratulatory party. So yun yung ibig niya sabihin. Merong object particle, and then may hada, meaning to do, and then ryugoyu. Ryugoyu. So ryugoyu, ibig sabihin lang po niyan is to intend to. So I intend to do congratulatory party with my friends. Yun yung ibig niya sabihin. So malayo po doon sa sinabi o tinanong ng lalaki. Kaya X din po yung number 3. Correct answer is number 4. So bakit kaya naging tama itong number 4? Sabi po dyan, 어머니가 미역국을 끓여 주셨어요. So 어머니 is nanay, mother. Subject particle, 미역국. So 미역국, ito po is seaweed soup. With object particle, 끓여 주셨어요. Ibig sabihin lang po niyan is pinagluto daw siya. No? So, cook, para madali. Cook by boiling kasi yan, yung kurda. So, yung miyokguk kasi is a seaweed soup. So, pinapakuluan po yan. Madalas pong niluluto tuwing may kaarawan sa South Korea. Ibig niya sabihin, pinagluto daw siya ng miyokguk ng kanyang nanay. Si nanay, pinagluto ako ng seaweed soup. So, yun po yung sumasagot sa tanong nung lalaki kung kumain pa siya ng something delicious. Did you eat something delicious? So yung sagot niya, my mother cooked me a seaweed soup. So that's the correct answer, number 4. Dito naman tayo sa 4 and 5. So number 4 po muna. Yung instruction po dito is 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? So ibig sabihin po niyan is ano daw yung kahalintulad ng content na narinig mo sa mga sumusunod. So pakikinggan natin yung conversation, pipiliin natin dito sa 4 na choices kung ano yung kahalintulad doon. So kailangan po natin ng matinding vocabulary and listening skills po dito. So kailangan po natin siyang maintindihan kasi medyo mahaba na po ito. So makinig kung maigi. 4번부터 5번까지. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 4번. 이사 축하해요. 드디어 한옥에서 살게 되었네요. 아파트보다 불편한 게 많을 텐데 괜찮겠어요? 물론 불편하겠지요. 그래도 마당이 넓은 집에서 꼭 살아보고 싶었어요. 마당에 꽃이 피면 더 좋을 것 같네요. 참 예쁜 집이에요. Isa pa po, makinig maigi. 4번. 이사 축하해요. 드디어 한옥에서 살게 되었네요. 아파트보다 불편한 게 많을 텐데 괜찮겠어요? 물론 불편하겠지요. 그래도 마당이 넓은 집에서 꼭 살아보고 싶었어요. 마당에 꽃이 피면 더 좋을 것 같네요. 참 예쁜 집이에요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So kung di po talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi po ng babae, 이사 축하해요. 드디어 한국에서 살게 되었네요. 아파트보다 불편한 게 많을 텐데 괜찮겠어요? So translate po natin ito.
Sabi ng babae, isa chukaheyo. So isa, ibig sabihin yung paglipat, moving. Chukaheyo, ibig sabihin, congratulations, congrats. Sabi niya, congratulations sa paglipat mo. So naglipat ng bahay kasi yung lalaki. Sabi niya, tudiyo, ibig sabihin po nito is finally, sa wakas. Hanok geso. So Hanok is traditional house in South Korea. So parang lumang bahay. With eso. Eso is a location particle. Salge dweon neo. So salda ibig sabihin to live. And ge dweda ibig sabihin po is to end up. So ibig sabihin end up living. Yung translation po ng sentence na iyan is, finally, you end up living in a traditional house. So sa wakas, nakatira ka rin sa isang traditional na bahay. So yun yung ibig sabihin ng babae. Sabi niya pa kasunod, apatu Buddha. Apatu. So apatu is apartment. Apartment. Buddha, again, dan, kumpara sa, compared to. Pulpyon hangge. Pulpyon hangge, ibig sabihin, discomfort or uncomfortability or inconvenience. Yun yung mga meaning niya. Inconvenient. Manil tended. So yung adjective natin dyan, manta, ibig sabihin alat. May nakaduktong lang pong ul tended. So, ultende is a strong assumption. So, parang must be sa English. May hula yung babae, hindi siya ganun ka-sure, pero malaki yung chance ang totoo, yung assumption niya. So, yun po yung gamit ng ultende. Kwenchan gesoyo. So, kwenchan gesoyo, ibig sabihin lang po niyan, will it be okay? Will you be okay? Yun yung mga meaning niya. So sabi po dyan in Tagalog, so mukhang magiging marami yung inconvenience mo dyan kumpara sa apartment. Okay ka lang ba doon? Or will you be okay? Yun yung sabi ng babae. Sabi naman ng lalaki, mulon, bulpyon hagetjo. So mulon is of course. Bulpyon hagetjo. So ibig sabihin lang po niyan, kino-confirm niya yung sinabi ng babae na yes, magiging uncomfortable daw siya doon. Uncomfortable or inconvenient. Or inconvenient. So sabi niya, syempre, hindi talaga yan magiging komportable. So yun yung sabi niya. Of course, it will be uncomfortable. Kuredo. So kuredo, ibig sabihin po niyan is but still. Kahit na ganon sa Tagalog. But still, madangi nolbun. So madang ulit is yard, bakuran. Nolta. Nolta is again wide, malawak. Merong minomodify na noun na kasunod, yung jeep, meaning bahay. And then merong eso, location particle. Cook is by all means. Sara, bugu, shipo, soyo. Ibig sabihin lang po niyan is I wanted to live. So, sabi niya, kahit na ganon, talagang gusto kong tumira or matry tumira sa isang bahay na may malawak na bakuran. So, yun yung sabi ng lalaki. Sabi naman ng babae, madangi, kuchi pi면, to juhulgot kanneyo, 참 예쁜 집이에요. So madang. So madang again is yard, bakuran, with location particle, put. So put is flowers, bulaklak.
Pimyon. So, pida is to bloom. Merong myon, so if. To is more or mas, Tagalog. Julgot kata. So, I think it might be good. So, yun yung ibig niya sabihin. So, sabi niya, I think it will be good or it will be better since merong to dito. So, I think it will be better if flowers are blooming in the yard. Sa Tagalog, sa tingin ko, mas magiging maganda kung may bulaklak na nagbo-bloom sa backyard, sa bakuran. So yun yung ibig niyang sabihin. Sabi niya pa kasunod, 참 예쁜 집이에요. So 참, ibig sabihin po niyan is truly. Talaga naman. Truly. 예쁜 is pretty, maganda. 집, again, is house, bahay. Merong iyeyo yung is R. Sabi niya, it is truly a pretty or beautiful house. So iyan ay talaga namang napakagandang bahay. So yun po yung sabi ng babae. So alin kaya dito sa choices? Yung katintulad doon sa napag-usapan nila. Basahin natin. Number 1. 남자는 얼마 전에 한국으로 이사를 했다. Sabi dyan, yung lalaki daw, yung boy, topic particle, 얼마 전에. So, 얼마 전에, ibig sabihin recently. Kamakailan lang. Hanok. So, again, traditional house. Merong puro to, no, patungo, or yung direction ng pagpunta. 이사를 했다. Again, move. Past tense, naglipat sa Tagalog. So, naglipat daw sa traditional house, kamakailan lang yung lalaki. The boy moved to a traditional house recently. Tama ba yan? So yes, actually tama po ito. Kasi nga, kakalipat niya lang, kaya kinongratulate siya nung babae. So kakalipat niya lang. So that's the correct answer. So tingnan pa rin natin itong 2, 3, and 4 kung bakit sila naging mali. Sabi sa number 2, 남자는 여자에게 새 집을 소개하고 있다. So 남자, again yung lalaki, 여자 is girl, ege. Ege is for or to, kay or para kay, or sa Tagalog. Yun yung mga meaning niya. Se, ibig sabihin new, bago. Yung jeep is house, bahay. Object particle, 소개하고 있다. Ibig sabihin, introducing. Pinapakita. No? So yun yung introduce, yung bagong bahay sa babae noong lalaki. Sa English, the boy is introducing the new house to the girl. Tama ba yan? Ini-introduce ba ng lalaki yung bahay sa babae? Hindi naman, di ba? Kaya X po yung number 2. Number 3, tingnan natin kung bakit tumali. Sabi, 여자는 아파트 생활이 불편하다고 생각합니다. So 여자, ibig sabihin yung girl, yung babae. Apato is apartment. Sengwal is living or yung pamumuhay. 불편하다. So again, 불편하다, uncomfortable or inconvenient. Merong tago, 생각합니다, ibig sabihin things, no? Nasa isip ng babae. So sabi niya, the girl thinks living in an apartment is uncomfortable. So yun yung ibig sabihin niya. Sa tingin daw ng babae, yung pamumuhay sa apartment is hindi komportable. Tama ba yon? So mali po yan. No? Actually, sabi niya nga, nung una, mas
hindi magiging komportable or hindi daw komportable yung pagtira sa hanok sa traditional houses kumpara sa apartment. So ibig sabihin, sa tingin niya, living in an apartment is comfortable or convenient. So taliwas sa sinabi dito sa number 3, kaya X po yan. Number 4, 여자는 마당이 넓은 집에서 살아보고 싶었다. So 여자, meaning girl, with topic particle, madang, again yard, bakuran, garden, 넓은. So 넓은 is again wide. With noun modifier na. So minamodify natin yung noun na jeep, meaning house. Eso, location particle. Sara, bugu, shita. So wanted to try living. Gustong matry tumira. Yung sabihin in Tagalog. So yung babae daw, gustong matry tumira sa bahay na may malawak na bakuran. Tama ba yon? Wala pong sinabi na ganyan yung babae. Actually, yung nagsabi niyan is yung lalaki. Sabi niya, kahit na ganoon, gusto daw niya talagang matry tumira by all means sa bahay na may malawak na yard. So hindi po yung babae yung nagsabi noon. Kaya mali yung number 4. So again, correct answer is number 1. So dito naman tayo sa number 5. Ganun pa rin yung instruction. Tingnan natin and tingnan kung alin dito sa choices yung may kahalintulad doon sa pakikinggan natin. So makinig pong mabuti. 5번. 신랑 신부가 정말 예쁘네요. 푸엉 씨, 결혼식도 끝났으니 빨리 밥 먹으러 갑시다. 밥이 아니라 국수를 먹어야죠. 신랑 신부가 행복하게 오래 살기를 바라면서요. 그래도 저는 국수보다는 밥이 더 좋아요. Okay, so isa pa po, makinig. 5번. 신랑 신부가 정말 예쁘네요. 푸엉 씨, 결혼식도 끝났으니 빨리 밥 먹으러 갑시다. 밥이 아니라 국수를 먹어야죠. 신랑 신부가 행복하게 오래 살기를 바라면서요. 그래도 저는 국수보다는 밥이 더 좋아요. Okay? So ano kaya ang sagot dyan? So kung di po talaga naintindihan, ito po yung pinag-usapan ng dalawa sa audio. Sabi ng lalaki, 신랑 신부가 정말 예쁘네요. 부엉 씨, 결혼식도 끝났으니 빨리 밥 먹으러 갑시다. So translate po natin ito. 신랑, ibig sabihin po niyan is groom. Yung lalaki na ikakasal. Shinbu, yung babaeng ikakasal, so bride. Merong ga, which is a subject particle. 정말 is really. 예쁜네요 is to be pretty or beautiful. No? Beautiful or pretty. Meron lang neyo to show admiration. So sabi po nung lalaki, sobrang beautiful or sobrang ganda ng groom at nung bride. So yun yung unang sentence niya. Sabi niya kasunod, Puong Shi. So tinawag niya si Mr. Puong or si Miss Puong. 결혼식 to. So 결혼식, ibig sabihin po niyan is wedding ceremony. So kasal sa Tagalog. 끝났으니까. So dahil tapos na in Tagalog. Because it is finished. Pali. So pali is quickly, mabilis.
pop is meal or rice. Moguro kapshida. So ibig sabihin po niyan is let's go to eat. So tara, alis na tayo para kumain ng meal. So yun yung ibig sabihin niya, no? So again, sabi niya, Miss Puong, dahil tapos na yung wedding ceremony, let's go to eat meal quickly. So yun yung ibig sabihin sa pangalawang sentence ng lalaki. Sabi naman ng babae, Abi 아니라 국수를 먹어야죠. 신랑 신부가 행복하게 오래 살길 바라면서요. Translate natin. So pop, again, rice or meal. Anira. So anira, ibig sabihin lang po yun, no. Hindi. So hindi daw rice yung kakainin nila. Kuksu is noodles. With object particle, mogoyajo. So we must eat. We must eat. So yun yung sabi niya, must eat. So sabi niya, we must eat noodles. Not or hindi rice. So yun yung ibig sabihin. So dapat kumain tayo ng noodles, hindi rice. Sabi niya pa kasunod, 신랑, 신부가. So 신랑 again, groom. 신부, bride. With subject particle, 행복하게. So ibig sabihin happily. Nang masaya. Ure, salge. Ibig sabihin to live longer. To live long. Mabuhay ng matagal. With object particle and then barada, yung verb po natin dyan. Barada, ibig sabihin po kasi niyan is to wish or to hope. Meron lang pong soyo, ibig sabihin while. So pag pinagsama, bara myon soyo, ibig sabihin while hoping or while wishing. Wishing. So yun po yung meaning niya. So ibig sabihin, dapat daw kumain sila ng noodles, hindi ng kanin. Habang nag-wish sila na sana magkaroon ng masaya at mahabang buhay yung groom at bride. So yun yung sabi ng babae. Sagot naman ng lalaki, 그래도 저는 국숙보다는 밥이 더 좋아요. Kuredo. So yung kuredo again, but still lang po yan. Pero kahit ganon, in Tagalog, ganun pa man, pwede rin. Jonen is I. Kuksu, again, noodles. Merong Buddha. So yung Buddha is done. Kumpara sa, compared to. The topic particle, hobby. So hobby is meal or rice. To is more. Juwayo is to like. So, ibig sabihin niyan, but still, I like rice more than noodles. Sa Tagalog, ganun pa man, mas gusto ko yung kanin or meal kumpara sa noodles. So, yun yung sinabi ng lalaki. Ngayon, tingnan na natin dito sa choices kung alin ba yung tulad saan. Number 1, translate natin to. Sabi, 두 사람은 오늘 결혼식을 했다. So, 두 사람, ibig sabihin yung dalawang tao with topic particle, 오늘 is today. 결혼식을 했다. Ibig sabihin, nagpakasal. No? Nagpakasal. So nagpakasal daw ngayong araw yung dalawang tao. So nagpakasal ba yung lalaki at babae na nag-uusap sa audio? Hindi naman. Ay mga guest lamang po nung groom and bride na tinutukoy po nila. So mali na po yan, number 1. Number 2. Sabi sa number 2, 두 사람은 곧 식사하러 갈 것이다.
So tusaram, dalawang tao ulit. Yung put, ibig sabihin po niyan is soon. Malapit na. Shiksa hada, ibig sabihin to eat. Merong ro, in order to, ro kalko sila naka-future tense lang. Ibig sabihin, will go in order to. Or will go. So sabi po dyan, yung dalawang tao ay aalis na para kumain soon. Two person will go in order to eat soon. So yun yung sa number 2. Tama ba yan? Yes, tama po yan. And again, nagaya yung lalaki na since tapos na yung kasal, tara na, alis na tayo para kumain ng meal ng mabilis, quickly. So, yung mga susunod nilang conversation, nagsabi na sila ng mga dapat nilang kainin or gusto nilang kainin. So, number 2 is correct po. So, aalis na yung dalawang tao para kumain soon. So, that's the correct answer. Yan yung kahalintulad dun sa napakinggan po natin. So, tingnan naman natin tong 3 and 4 kung bakit sila naging mali. So, dito naman tayo sa number 3. Sabi po dyan, 여자는 건강을 위해서 국수를 먹는다. So, 여자 meaning yung girl. Yung topic particle, 건강 meaning po niyan is health, kalusugan. 위해서. 위해서 is for. Sa Tagalog, para. 국수 naman po, ibig sabihin niyan, noodles. 먹는다, ibig sabihin, to eat. Eating. So, sabi lang po dyan, yung babae daw ay kumakain ng noodles para sa kanyang kalusugan. The girl eats noodles for her health. Tama ba yon? Hindi naman, di ba? Kasi nga, sabi ng babae, dapat silang kumain ng noodles, hindi ng kanin, habang nagwi-wish ng masaya at mahabang buhay sa groom and bride. So kakain siya ng noodles hindi para sa kalusugan niya, kundi para mag-wish ng maganda sa bagong kasal. So part po ito kasi ng tradition in Korea. So number 3 is wrong. Number 4 tayo. Sabi po dyan, 남자는 고기보다 국수를 더 좋아합니다. So 남자. So 남자 meaning lalaki. Pugi is meat. Karne. Buda is done or compared to. Kuksu again is noodles. With object particle, yung to is more. Juwahada, yung dyan ibig sabihin to like. Ibig sabihin, the boy likes noodles more than meat. Tagalog, mas gusto yung noodles kaysa sa karne. Tama yan? Mali po. Yung last sentence na sinabi ng lalaki, but still, ganun pa man, mas gusto ko yung rice or meal kumpara sa noodles. Ibig sabihin, mas gusto niya yung normal meal kaysa sa noodles. So, baliktad sa sinabi sa number 4, kaya mali po iyan. So again, correct answer is number 2. So I hope maraming vocabularies na nalista, and kung hindi paintindihan yung sinabi sa listening part, especially dun sa 4 and 5, make sure na uulitin po ninyo hanggang maintindihan niyo po yung sinasabi sa audio. So make sure na susundan po itong mga script or dialogue na nakasulat po dito. So sanayan lang po ng tenga yan, and memorize na rin po yung vocabulary para pag narinig niyo, sigurado inyo na pong maiintindihan. So hanggang dyan lang po muna. Sunod po natin i-continue yung iba. So anyong